Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Isang magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na para sa panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw sa pag-ibig at kung ano nga ba ang tunay na kaligayahan. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay sapat na. Ngunit paano kung ang pag-ibig na iyon ay balot ng pagpapanggap, ng mga kasinungalingan, at ng isang hawla na gawa sa ginto? Ngayon, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Lyra, isang babaeng naghahanap ng liwanag sa gitna ng kanyang sariling dilim. Ang tunog ng baso na nagtama sa porcelain ay tila musika sa gitna ng katahimikan ng malawak na bahay. Dahan-dahan itong inilapag ni Dr. Lyra Malaya Ortiz sa gilid ng mesa, katabi ng isang buke ng sariwang rosas na pulang-pula. Halos kasing kulay ng kanyang labi na ngayon ay pilit ng ngumingiti. May kakaibang kislap sa mga mata ni Lyra. Kislap ng pag-asa o marahil kislap lamang ng pagtatangka na magpanggap na ang lahat ay maayos. Ika-7 anibersaryo ng kanilang kasal ni Dante Solana, ang kilalang aktor na halos kasing sikat ng mga bituin sa kalangitan. Bawat kanto ng syudad ng Silangan ay tila may mukha niya sa mga billboards, sa mga magasin at sa mga teleserye na patuloy na nagpaparamdam ng kanyang presensya, kahit pa hindi siya narito sa kanilang sariling tahanan. Isang malaking, moderno at mamahaling bahay ito, ngunit sa bawat oras na nag-iisa si Lyra dito, ang init at ginhawa ay unti-unting napapalitan ng malamig na pakiramdam ng kawalan. Ginugol ni Lyra ang buong hapon sa pag-aayos. Pinili niya ang kanyang paboritong peach-colored gown, isang simpleng disenyo na nagpapatingkad sa kanyang kutis at nagtatago ng kanyang pagiging doktor. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng scalpel at sa pagligtas ng mga buhay, ay ngayon ay pinagkakaabalahan ang pag-aayos ng mga plato at kubyertos na tila ba sa pamamagitan ng pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa hapagkainan, ay maisasaayos din ang gulong nararamdaman niya sa kanyang sariling buhay. Inilagay niya ang 2 set ng mga kagamitan sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Para sa kanya, para sa asawa niya. 2 taong nagpapanggap na sila pa rin ang magkasama, kahit na ang pagitan nila ay tila malawak na karagatan. 8:00 na ng gabi. Walang tawag, walang mensahe. Ang hapunan ay unti-unting lumalamig at kasabay nito ang pag-asa sa kanyang puso. Ang pagod sa maghapong pagtatrabaho sa Silangan Medical Center ay unti-unting nababalutan ng matinding lungkot. Nakaupo siya sa isang dulo ng mesa, naghihintay. Ang mga kandila ay unti-unting nauupos, tila sumasalamin sa lumiliit niyang pasensya at naglalahong pangarap. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Mabilis niya itong dinampot. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang inaasahan niya. "Lyra, gising ka pa ba?" Tanong ni Imelda Solana, ang kanyang biyenan. Ang boses nito ay matalim at parang laging may kaakibat na paghuhusga. "Opo, Tita Imelda," sagot ni Lyra, pilit na pinipigilan ang pangangatal ng boses. "Si Dante, hindi pa rin umuuwi. Nasaan na naman ang batang yan?" Tanong nito, puno ng iritasyon. "May emergency shoot po siguro, tita.
Hindi pa po tumatawag, palusot ni Lyra. Sanay na sa pagtatanggol kay Dante sa kanyang ina. Kahit pa ang totoo ay masakit na. Emergency? O baka naman abala na naman sa ibang babae? Walang preno ang bibig ni Imelda. Lyra, ayusin mo ang buhay may asawa mo. Ikaw ang asawa. Ikaw ang may pananagutan sa pagpapanatili ng imahe ni Dante. Isipin mo, doktor ka. Asawa ka ng isang sikat na artista. Dapat mas magaling ka sa paghawak ng sitwasyon. Huwag kang maging pabigat. Nanutelayin. Bawat salita ni Imelda ay tila kutsilyong tumatarak sa puso ni Lyra. Ang pakiramdam ng pagiging hindi sapat ay bumabalot sa kanya. Wala siyang masabi. Tiningnan niya ang hapagkainang tila may hinahabol pa ring pag-asa. Naglagay siya ng pagkain sa plato, ngunit parang buhangin ang lasa. Hindi pa natatapos ang kanilang tawag nang biglang mag-ring ang isa pa niyang telepono. Si Dante. "Hello, Dan!" Malambing niyang bati. Pilit na ibinalik ang saya sa kanyang tinig. "Lyra, I'm so sorry babe. Hindi na ako makakauwi. May bigla ang shoot pa for the commercial. Alam mo naman, mahalaga ito sa career ko," sabi ni Dante sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pagod, ngunit may bahid pa rin ng kasinungalingan. "Okay lang, naiintindihan ko," tugon ni Lyra, habang ang bawat salita ay bumibigat sa kanyang lalamunan. Hindi niya narinig ang pagmamahal sa boses ni Dante, kundi ang pagod at ang pagpapanggap. "Good. That's my wife. Basta, I love you, babe. Call ka na lang pagkatapos." At ibinaba na ni Dante ang telepono. Hindi niya hinintay ang tugon ni Lyra. Pinatay ni Lyra ang telepono. May bahid pa rin ng luha sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang nag-iisang plato sa harapan niya. Ang kanyang wedding ring ay tila nakabaon sa kanyang balat, nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakulong. Ilang taon na siyang ganoon? Ilang taon na siyang nagtatago sa likod ng perpektong ngiti at matatag na maskara para lang mapanatili ang imahe ng kanyang asawa? Dahan-dahan siyang tumayo mula sa hapagkainan. Ang mga pagkain ay nanatili doon, hindi nagalaw. Walang gana siyang lumapit sa TV sa sala. Binuksan niya ito at tila sinadya ng tadhana, bumulaga sa kanya ang breaking news. Dante Solana, spotted with co-star Bianca Rosales at the red carpet premiere of their new film. Isang larawan ni Dante at Bianca ang bumalandra sa screen. Nakakapit si Bianca sa braso ni Dante. Kapwa sila nakangiti. Tila walang pakialam sa mundo. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila abala. Tila sila ang perpektong magkasama. Durog na durog ang puso ni Lyra. Hindi na niya kayang magpanggap. Hindi na niya kayang magtiis. Sa isang iglap, tila nag-collapse ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang perpektong imahe ng kanilang kasal ay unti-unting nagiba, nagmistulang basag na salamin na hindi na kayang buuin. Pumasok si Lyra sa kanyang kwarto. Hindi niya inalis ang kanyang gown. Sa harapan ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang mga mata niya ay nag-uumapaw sa luha, ngunit walang lumabas na hikbi. Sa halip, isang malamig na desisyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hinubad niya ang kanyang gown, isinuot ang isang simpleng denim jeans at white shirt. Walang makeup, walang alahas. Walang anuman na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging asawa ni Dante Solana. Kinuha niya ang susi ng kotse
at lumabas ng bahay nang walang paalam, nang walang lingon. Nagtungo siya sa isang lugar na hindi niya pa napuntahan kailanman. Isang bar sa malayong bahagi ng syudad ng Silangan, malayo sa mga pamilyar na kalsada at mata ng publiko. Ang malakas na musika, ang ingay ng mga tawanan, at ang halong amoy ng alak at sigarilyo ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa, ang ginhawa ng pagiging anonymous. Umupo siya sa dulo ng bar, umorder ng tequila. Tinitigan niya ang nagkakagulong paligid, ang mga taong naghahanap ng kaligayahan sa isang gabi. Bakit hindi siya? Bakit hindi siya maghahanap ng kaunting ginhawa, kahit pa sa isang gabi lamang? Nang malapit nang maubos ang kanyang ikalawang baso, isang boses ang biglang bumulong sa kanyang tabi. Isang boses na malalim, ngunit may bahid ng pagiging magalang. Isang magandang binibini? Nag-iisa lang ba? Napalingon si Lira. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang tabi. Hindi siya pamilyar. Walang muka sa TV. Walang nakakabit na logo ng brand sa damit. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang kislap. Ngunit hindi katulad ng mga kislap na nakasanayan niya sa harap ng kamera. Ito ay kislap ng pag-unawa. Kung nag-iisa ka, pwede ba akong sumama? Pwede ko ba siyang imbitahan ng inumin? Tanong ng lalaki na tila binasa ang kanyang iniisip. Tinitigan ni Lira ang lalaki. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Walang pagtatangka na kilalanin siya. Tanging kuryosidad. Sa isang saglit, naramdaman niya ang isang pamilyar na bagay sa lalaking ito. Isang kakaibang pang-akit. Ang madaling araw ay may dalang kakaibang lamig. Habang minamaneho ni Lira ang kotse pabalik sa kanilang tahanan, ang bawat ilaw ng poste na kanyang nadadaanan ay tila isang matang humuhusga. Ang ingay ng bar, ang tugtugan, ang halakhakan, lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. Isang ritmong puno ng pagsisisi at takot. Ang amoy ng alak ay nanunuot pa rin sa kanyang damit. Kasama ng amoy ng pabango ng lalaking hindi niya pinangalanan. Hindi tinanong kung saan nagmula. Isang estranghero, isang pagkakamali. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Ang mga daliri niyang sanay sa pagbibigay buhay ay nanginginig ngayon dahil sa isang desisyong maaaring sumira sa lahat. Ang pakiramdam ng pagiging marumi ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na kahit anong ligo ay tila hindi matatanggal. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kotse sa garahe. Bawat tunog, ang pagbukas ng pinto, ang pag-click ng kanyang takong sa sahig, ay tila umietso sa buong kabahayan. Nagbabadya ng kanyang pagdating. Pumasok siya sa loob, umaasang makakarating sa kanilang silid nang hindi napapansin. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho. Ang sala ay madilim. Tanging ang sinag ng buwan mula sa malaking bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At sa gitna ng dilim na iyon, isang anino ang nakaupo sa paboritong sofa ni Dante. Hindi ito gumagalaw. Naghihintay. Napatigil si Lira sa paghakbang. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Saan ka galing, Lira? Ang boses ni Dante ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay tumagos hanggang sa buto ni Lira. Hindi ito ang Dante na pagod o nagmamadali. Ito ang Dante na galit, ang Dante na nasaktan, ang ego. Dahan-dahan itong tumayo at binuksan ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay tila sumampal sa mukha ni Lira.
Inilalantad ang kanyang gusot na damit, ang kanyang magulong buhok, at ang kasalanang nakapinta sa kanyang mga mata. May emergency lang sa ospital. Pagsisinungaling niya, ngunit ang boses niya ay mahina at nanginginig. Alam niyang hindi ito kapanipaniwala. Lumapit si Dante, ang mga mata ay nanlilisik. Inamoy nito ang hangin sa paligid niya. Emergency? Anong klaseng emergency ang may amoy alak at pabango ng lalaki, Lira? Hindi nakasagot si Lira. Yumuko siya. Hindi kayang salubungin ang tingin ng kanyang asawa. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila humihila sa kanya pababa. Tumingin ka sa akin, sigaw ni Dante, at marahas na hinawakan ang kanyang baba para iangat ang kanyang mukha. Saan ka galing? Sumagot ka! Ang takot na naramdaman ni Lira ay unti-unting napalitan ng galit. Ang galit sa sarili niya at ang galit sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. At ano naman sa'yo kung saan ako galing? Matapang niyang sagot, may luha nang namumuo sa kanyang mga mata. Ikaw? Nasaan ka kagabi, Dante? Sa emergency shoot mo kasama si Bianca? Huwag mo akong gawing tanga. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lira. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang mukha, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang pisngi, hindi makapaniwala. Ito ang unang beses na sinaktan siya ni Dante. Wala kang karapatang sumbatan ako, sigaw ni Dante. Ang muka ay namumula sa galit. Nagtatrabaho ako para sa pamilyang ito, para sa'yo. Habang ikaw nagpapakasaya kasama ng kung sinong lalaki dyan. Pamilya? Tumawa si Lira ng mapakla. Anong pamilya ang sinasabi mo, Dante? Itong bahay na ito? Itong pagpapanggap na ito? Kailan mo ba ako huling tinanong kung masaya ako? Kung okay lang ako? Ang alam mo lang ay ang sarili mo, ang karir mo. Ang mga salitang binitawan niya ay tila nagbigay ng gatong sa apoy. Ang mga hinanakit na matagal niyang kinimkim ay sunod-sunod na lumabas mula sa kanyang bibig. Oo, lumabas ako. Pag-amin niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Naghanap ako ng kahit kaunting sandali na maramdaman kong buhay ako. Pagod na akong maging anino mo lang, Dante. Pagod na akong magpanggap na masaya ako sa hawlang ginto na ito. Ang pag-amin ni Lira ay tila bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Ang mukha ni Dante ay nagbago. Mula sa galit, naging pagkasuklam, at pagkatapos ay isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. So, totoo nga, sabi niya sa mahinang boses na mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. Ang asawa kong si Dr. Lira Ortiz, ang Santa Santita, ay isang puta. Ang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lira na parang lason. Ngunit bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Dante. Akala mo ikaw lang ang marunong maglaro, Lira? Lumapit siya. Ang mga mata ay puno ng panunuya. Habang ikaw ay naghahanap ng aliw sa kung sino-sinong basura, ako, matagal nang may nag-aalaga sa akin. Matagal na kaming masaya ni Bianca. Oo, si Bianca. Hindi lang siya katrabaho, Lira. Siya ang babaeng nakakaintindi sa akin, ang babaeng hindi nagrereklamo, hindi katulad mo. Parang gumuho ang mundo ni Lira. Ang hinala na matagal nang bumabagabag sa kanya ay kinumpirma mismo ng kanyang asawa. Ang sakit ng katotohanan ay doble, triple pa sa sakit ng sampal na natanggap niya. Ang pagtataksil na ginawa niya ay tila naging maliit na bagay
kumpara sa kasinungalingang matagal nang ipinapamuhay sa kanya ni Dante. "Hayop ka!" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga binti ay nanghina. "Ako pa ang hayop?" Tumawa si Dante. "Ikaw ang unang nagtaksil, Lyra. Ikaw ang sumira nito." Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mga salitang masakit at mapanumbat ay nagliparan sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinding pagkahilo ang naramdaman ni Lyra. Ang kanyang paningin ay nanlabo at ang mga boses ay tila naging malayo. Humawak siya sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. "Dante," bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi na marinig sa gitna ng kanilang pagtatalo. Ang huling nakita niya ay ang galit na mukha ni Dante bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig. Nawala ang galit sa mukha ni Dante. Napalitan ito ng pagkatuliro at takot. "Lyra! Lyra, gumising ka!" Binuhat niya ang walang malay na asawa. Ang bigat ng katawan ni Lyra ay tila naging simbolo ng bigat ng mga problemang bigla niyang pinapasan. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang isip ay gulong-gulo. Ang galit ay napalitan ng kaba. Sa loob ng emergency room, nagpabalik-balik si Dante sa paglalakad. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumabas ang isang doktor mula sa kwarto kung nasaan si Lyra. "Mr. Solana," tanong ng doktor. "Ako nga po. Kumusta na ang asawa ko, Dok?" Nag-aalalang tanong ni Dante. Ang doktor ay ngumiti ng bahagya. Isang ngiting propesyonal. Ngunit sa pandinig ni Dante, ito ang pinakanakakagulat na balita sa buong buhay niya. "Huwag po kayong mag-alala. Stable na ang misis ninyo. Normal lang ang pagkahilo sa kanyang kondisyon. Kailangan niya lang mag-ingat dahil maselan ang kanyang pagbubuntis." "Congratulations, Mr. Solana. Magiging tatay na kayo." Ang unang namulat sa diwa ni Lyra ay ang pamilyar na amoy ng ospital. Isang pinaghalong amoy ng antiseptic at kalungkutan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at ang mahinang tunog ng mga aparato sa paligid ang sumalubong sa kanya. Wala siya sa kanilang bahay, wala siya sa gulo. Nasa lugar siya kung saan siya dapat naroroon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang pasyente. Pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraang gabi. Ang sigawan, ang sampal, ang masakit na katotohanan. Napahawak siya sa kanyang pisngi, na tila nararamdaman pa rin ang hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang puso. At pagkatapos, napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang dahilan kung bakit siya narito. Ang dahilan kung bakit ang lahat ay magbabago. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. May dalang isang maliit na buke ng bulaklak na tila pilit nang ngumingiti para sa kanya. Ang mga mata niya ay may bakas ng pagod at pagsisisi o baka naman pagkalito lang. Umupo siya sa silyang katabi ng kama, nag-iingat na hindi sila magkadikit. Ang distansya sa pagitan nila ay tila mas malawak pa kaysa dati. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Dante. Ang boses ay mahina. Hindi tulad ng sigaw na huli niyang narinig mula rito. Hindi sumagot si Lyra. Tumingin lang siya sa bintana. Pinagmamasdan ang pag-angat ng araw sa syudad ng silangan. Isang bagong araw, ngunit parehong bigat pa rin ang dala. "Lyra, ay..." Nagsimula si Dante, ngunit hindi niya matapos. "Look, about last night. Huwag na nating pag-usapan."
Putol ni Lira. Ang boses ay walang emosyon. Ano na ngayon? Iyon ang tanong na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ano na nga ba ang mangyayari sa kanila? Sa kanilang dalawa na kapwa nagtaksil, na kapwa sumira sa kanilang mga pangako? Huminga ng malalim si Dante. Sinabi ng doktor, magkakababy tayo. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa silid at may nakita si Lira sa mga mata nito. Hindi pagmamahal, kundi isang kalkulasyon. Isang pag-iisip kung paano aayusin ang gusot para sa kanyang imahe. Alam ko, simpleng sagot ni Lira. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtik ng orasan sa dingding na tila binibilang ang mga segundong nasasayang sa kanilang pagpapanggap. We'll make this work. Sa wakas ay sabi ni Dante, tila isang desisyon sa isang business meeting. For the baby, subukan nating ayusin ito para sa bata. Tumingin si Lira sa kanya. Pinag-aaralan ang kanyang mukha. Walang sinseridad. Walang pagsisisi para sa relasyon nila ni Bianca. Ang lahat ng ito ay para sa bata. Isang Solana heir. Isang panibagong props para sa kanyang perpektong buhay. Sige, sagot ni Lira. Hindi dahil naniniwala siyang may maayos pa, kundi dahil sa isang iglap, ang buhay sa loob niya ay naging mas mahalaga kaysa sa sarili niyang sakit. Para sa bata, iyon ang kanilang kasunduan. Isang tigil putukan. Isang pilit na pagsasama na binuo hindi sa pagmamahal, kundi sa isang obligasyong hindi pa nila lubos na naiintindihan. Pag-uwi nila sa bahay, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Ngunit hindi ito nagtagal. Kinabukasan, isang maleta ang dumating sa pintuan. Kasunod nito si Imelda Solana, na may ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nandito na ako, iha, para alagaan ka. Masiglang sabi nito. Ang pagbubuntis ay isang maselang yugto. Kailangan mo ng gabay, lalo na't dinadala mo ang unang apo ko, ang magpapatuloy ng pangalan ng mga Solana. Ang mga salita ni Imelda ay tila matatamis, ngunit para kay Lira, ito ay isang deklarasyon ng pag-takeover. Mula sa araw na yon, ang bahay nila ay naging teritoryo ni Imelda. Pinalitan niya ang kanilang menu ng mga pagkaing mabuti para sa bata. Pinakialaman niya ang schedule ni Lira. Pinagbawalan siyang magtrabaho ng husto sa ospital. Bawat kilos ni Lira ay may kasamang matang mapanuri mula sa kanyang biyenan. Ang bahay na dati niyang itinuturing na hawla ay nagkaroon ng bagong bantay. Si Dante naman ay naging mas abala sa trabaho, isang perpektong dahilan para iwasan ang tensyon sa bahay. Iniiwan si Lira na harapin ang kanyang ina ng mag-isa. Gabi-gabi, kapag ang lahat ay tulog na, doon lang nakakahanap si Lira ng espasyo para sa kanyang sarili. Sa isang maliit na sulok ng kanilang library, mayroon siyang isang notebook na pinagtataguan niya ng kanyang mga pangarap. Bago pa man siya ikasal kay Dante, mayroon na siyang isang plano, ang magtayo ng sarili niyang klinika. Isang lugar para sa mga kababaihan, isang lugar na siya mismo ang magpapatakbo. Isang lugar kung saan siya ay si Dr. Lira Ortiz, hindi asawa ni Dante Solana. Ang pangarap na yon ay matagal na niyang ibinaon sa limot, ipinagpalit sa pagiging perpektong asawa. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang pagkakatali, ang pangarap na iyon ang naging tanging paraan niya para makatakas. Sa bawat guhit ng lapis sa papel,
Sa bawat sketch ng layout ng klinika, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Ang bawat pader na kanyang idinodrawing ay tila isang pader na itinatayo niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng magulong mundong kanyang ginagalawan. Ito ang kanyang magiging kalayaan. Ito ang kanyang magiging pagbangon. Isang araw, habang abala si Imelda sa pag-uutos sa mga katulong, nagpaalam si Lyra na makikipagkita sa isang kaibigan. Ang totoo, mayroon siyang appointment. Isang kaibigan niya ang nagrekomenda ng isang magaling at bagong arkitekto na makakatulong sa kanyang proyekto. Habang nagmamaneho siya patungo sa opisina ng arkitekto, isang kakaibang kaba at excitement ang kanyang naramdaman. Ito ang unang hakbang. Isang hakbang para sa kanyang sarili. Ang opisina ay nasa isang modernong gusali sa sentro ng lungsod. Malinis, minimalist, at propesyonal. Malayo sa drama ng kanyang buhay. Pinaupo siya ng sekretarya sa isang maliit na waiting area. Habang naghihintay, tiningnan niya ang mga modelong architectural na nakadisplay. Ang ganda. Ang talino ng pagkakagawa. Lalo siyang naging determinado. "Ma'am Ortiz, the architect will see you now," sabi ng sekretarya. Tumayo si Lyra, inayos ang kanyang damit at huminga ng malalim. Pumasok siya sa isang conference room na may malaking bintanang salamin. May isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa labas. "Good morning," bati ni Lyra. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang kanyang ngiti ay propesyonal. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang mundo ni Lyra ay biglang huminto. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang dibdib. Ang mukha, ang mga mata. Ang boses na bumati sa kanya. Ito ang lalaki mula sa bar. "Magandang umaga, Dr. Ortiz," sabi ng arkitekto. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala, tila hindi pa siya namumukaan. "Ako si Kael Sinag Cruz. Ikinagagalak kong makilala ka." Nakatitig lang si Lyra. Ang kamay ni Kael ay nanatiling nakalahad sa hangin. Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Kael habang pinagmamasdan siya. Ang propesyonal na ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkabigla, ng pagkilala, at ng isang emosyong hindi mabasa ni Lyra. Ang kamay na kanina'y inilahad nito ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Walang nagsasalita. Ang dalawang taong pinagtagpo ng isang pagkakamali sa dilim ay muling nagkita sa liwanag ng isang bagong simula. Isang simula na ngayon ay puno ng alanganin at panganib. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila mas matibay pa kaysa sa salaming pader na naghihiwalay sa kanila sa maingay na mundo sa labas. Ang kamay ni Kael Sinag Cruz ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid at ang ekspresyon ng pagkabigla sa kanyang mukha ay hindi napantayan ang gulat na nararamdaman ni Lyra. Ang lalaki mula sa bar. Ang lalaki mula sa gabing sinubukan niyang ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala ay narito ngayon sa kanyang harapan, nakatayo bilang arkitekto ng kanyang pangarap. Si Lyra ang unang nakabawi ng ulirat. Ang kanyang pagsasanay bilang doktor, ang manatiling kalmado sa gitna ng krisis, ay kusang lumabas. Huminga siya ng malalim, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay.
Mr. Cruz, sabi niya, ang boses ay formal at malamig, na tila nagtatayo ng isang pader sa pagitan nilang dalawa. Pasensya na, may naalala lang ako. Maupo na tayo? Marami tayong kailangang pag-usapan tungkol sa proyekto. Tumanggo si Kael. Ang pagkapropesyonal ay mabilis ding bumalik sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang tanong. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Inilatag ni Lyra ang kanyang mga plano, ang kanyang mga sketch. Habang nagsasalita siya tungkol sa daloy ng mga pasyente, sa pangangailangan ng isang silid na magbibigay ng kapayapaan sa mga ina, at sa pangarap niyang magkaroon ng isang maliit na hardin, ang awkward na tensyon ay unti-unting napalitan ng isang shared passion. Pagkatapos ng halos isang oras, nang matapos nilang talakayin ang mga teknikal na detalye, muling bumalik ang katahimikan. Dr. Ortiz, nagsimula si Kael, ang boses ay mas mahina na ngayon. Tungkol sa gabing iyon, walang ganong gabi, Mr. Cruz. Mabilis na putol ni Lyra. Ang mga mata ay nakatutok sa blueprint na nasa mesa. Isa iyong pagkakamali, isang bagay na hindi na dapat pangbalikan o pag-usapan. Narito ako para sa klinika ko. Isang propesyonal na usapan. Umaasa akong ganoong ka rin. Mayroong bahid ng sakit sa mga mata ni Kael nang marinig niya ang mga salita ni Lyra. Ngunit agad din itong nawala at napalitan ng paggalang. Tumango ito. Naiintindihan ko. Masusunod, Dr. Ortiz. Ang lahat ng ito ay mananatiling propesyonal. Iyon ang kanilang naging kasunduan. Isang hindi nakasulat na kontrata ng paglimot. Sa mga sumunod na linggo, ang kanilang mga pagkikita ay naging regular. Mula sa pagpili ng mga materyales hanggang sa pagbisita sa construction site, naging bahagi na ng routine ni Lyra ang makipag-ugnayan kay Kael. At sa bawat pagkikita nila, lalong humanga si Lyra sa dedikasyon at talino nito. Hindi lang niya binibigyang buhay ang mga guhit ni Lyra sa papel. Binibigyan niya ito ng kaluluwa. Isang hapon, habang abala sila sa pagsusuri ng mga sample ng pintura, napansin ni Kael ang pagod sa mukha ni Lyra. Okay ka lang, Doc? Tanong niya. Gusto mo ba ng kape? May masarap na coffee shop sa kanto. Boss, tintepadi. Bago pa man makasagot si Lyra, umalis na si Kael at bumalik makalipas ang ilang minuto na may dalang 2 tasa. Ang isa ay iniabot niya kay Lyra. Decaf, alam kong bawal sa'yo ang caffeine. Natigilan si Lyra. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, na matagal nang hindi nakakatanggap ng ganitong klaseng atensyon, ito ay may malaking kahulugan. Naalala ni Kael. Napansin niya. Sa loob ng maraming taon, ni minsan ay hindi siya naipagtimpla ng kape ni Dante. Salamat, sabi niya. Isang sinserong ngiti ang unang beses na gumuhit sa kanyang mga labi sa harap ni Kael. Ang mga ganitong eksena, ang tahimik na pag-aalala, ang malalim na pag-unawa sa kanyang mga gusto kahit hindi niya sabihin, ang unti-unting nagpabago sa tingin ni Lyra kay Kael. Mula sa isang masamang alaala, siya ay nagiging isang kaibigan, isang kakampi, isang taong nakakakita sa kanya bilang si Lyra, hindi bilang asawa ng isang sikat na artista. Ngunit ang namumuong koneksyon na ito ay hindi lingid sa kaalaman ng iba. Sa isang malaking film studio, abala si Dante sa kanyang bagong pelikula. Ang presyur ay mataas at ang kanyang pasensya ay manipis.
Sa gitna ng set, isang babae ang lumapit sa kanya. May dalang malamig na inumin at isang matamis na ngiti, si Bianca Rosales. "Pagod ka na, Dan?" sabi ni Bianca. Ang boses ay malambing habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Dante. "You should rest. Umuwi ka kaya muna kay Lira?" "Huwag mo siyang banggitin," iritableng sagot ni Dante. "Abala rin yon." Ngumiti si Bianca. Isang ngiting tila may alam. "Oo nga pala, narinig ko. Abalang-abala raw siya sa pinapagawa niyang klinika. It's good that she found something to keep her busy. At ang galing daw ng arkitekto niya, very hands-on." Tumingin si Dante kay Bianca. May bahid ng hinala. "Anong ibig mong sabihin?" Nagkibit balikat si Bianca na tila inosente. "Wala naman. Narinig ko lang sa isang kaibigan na madalas daw silang makitang magkasama. Laging nagtatawanan. Mukhang masaya si Lira. It's good to see her happy, di ba? It's good that she has a friend to help her." Ang bawat salita ni Bianca ay maingat na pinili, mga buto ng pagdududa na itinatanim sa isipan ni Dante. Ang imahe ng kanyang asawa, na masayang kasama ng ibang lalaki, ay biglang sumagi sa kanyang isip. Ang ego niya, na nasugatan na noong gabing iyon, ay muling kumirot. Kinagabihan, hindi mapakali si Dante. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ni Bianca. Pinasadahan niya ng tingin ang social media. Walang bakas ni Lira. Walang bakas ng arkitekto. Ang kanilang relasyon ay pribado, na lalo pang nagpatindi sa kanyang hinala. Kinabukasan, hindi na niya napigilan ang sarili. Sa halip na dumiretso sa set, minaneho niya ang kanyang kotse patungo sa construction site ng klinika ni Lira. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang tinted na sasakyan, pinanood niya sila. Nakita niya si Lira, nakasuot ng hard hat, na masayang nakikipag-usap kay Kael. Nakaturo sila sa isang bahagi ng istruktura. At pagkatapos ay may sinabing biro si Kael. Tumawa si Lira. Isang tawang matagal nang hindi naririnig ni Dante. Isang tawang totoo, malaya, at walang halong pagpapanggap. Para kay Dante, ang eksenang iyon ay isang sampal. Ang bongkong, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang magiging anak, ay masaya sa piling ng ibang lalaki. Ang galit at selos ay umakyat sa kanyang ulo na parang lason. Hindi niya sila kinumpronta. Mabilis niyang pinaandar ang kotse palayo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang kasunduan nilang subukan ulit ay biglang nawalan ng halaga. Para sa kanya, ito ay isang kumpirmasyon ng isa na namang pagtataksil. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Lira sa kama at iniisip ang progreso ng kanyang klinika, nag-vibrate ang telepono ni Dante na nasa ibabaw ng bedside table. Napatingin si Dante dito. Ang muka ay seryoso. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Ang puso ni Lira ay biglang kinabahan nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay nanlilisik, ang panga ay nagtagis. "Sino yan?" tanong niya. Hindi sumagot si Dante. Sa halip, marahas nitong iniharap sa kanya ang screen ng telepono. Isang litrato. Isang stolen shot. Siya at si Kael. Nakatayo ng magkalapit sa construction site kanina. Ang anggulo ng kuha ay nagmukhang mas malapit sila kaysa sa totoo, na tila may ibinubulong si Kael sa kanya. At sa ilalim ng litrato, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "Mukhang abala ang asawa mo
sa kanyang proyekto. Ang screen ng telepono ay tila isang bintana sa impyerno. Ang litrato, isang ordinaryong sandali na binigyan ng mali siya, ay nakatitig pabalik kay Lyra. Isang ebidensya sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat at siksik. Halos hindi siya makahinga. "Ano ito, Lyra?" tanong ni Dante. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Ibinato niya ang telepono sa kama sa tabi ni Lyra. "Ipaliwanag mo. Ngayon." Pinulot ni Lyra ang telepono. Tinitigan niya ang larawan, hindi dahil sa gulat, kundi sa isang malamig na pagkaunawa. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam niya kung sino ang nagtanim ng ahas sa kanilang paraiso, si Bianca. Ang katahimikan ni Lyra ay lalong nagpaapoy sa galit ni Dante. "Hindi ka makasagot?" Sigaw ni Dante, hindi na napigilan ang sarili. "Kasi totoo, di ba? Habang ako nagpapakahirap sa trabaho para sa pamilyang ito, ikaw nagpapakasaya kasama ng lalaking, yan, ang arkitekto mo. Gaano nakatagal, Lyra? Gaano nakatagal ninyo akong ginagago?" Tumingin si Lyra mula sa telepono patungo sa muka ng kanyang asawa. Ang Dante na nakikita niya ngayon ay hindi na ang lalaking pinakasalan niya. Ito ay isang estranghero na puno ng puot. Isang taong nilamon ng sarili nitong selos at pagdududa. "Walang namamagitan sa amin ni Kael," sagot ni Lyra. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Trabaho lang ang lahat, Dante. Iyan ay isang litratong kinuha para magmukhang may mali siya." "Trabaho?" Tumawa si Dante ng mapakla. Isang tawang walang saya. "Nakikita ko kung paano kanya tingnan. Nakikita ko kung paano ka tumawa kapag kasama mo siya. Isang tawang matagal ko nang hindi nakikita sa'yo. Huwag mo akong gawing tanga, Lyra. Aminin mo na." Lumapit siya. Ang muka ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy alak ito. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing umuwi kang lasing, nagkita pa ba kayo ng lalaki mo? Siya ba yan? Siya ba ang arkitekto mo? Bawat tanong ay isang dagok. Bawat salita ay isang akusasyon. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang umusbong sa puso ni Lyra. Ang tapang na nagmumula sa isang taong wala nang natitirang babalikan pa. Hindi siya sumagot. Ang pananahimik niya ay tila isang kumpirmasyon para kay Dante. Ang mga mata nito ay nag-apoy sa galit. At pagkatapos, binitawan niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa pagitan nilang dalawa. "Sabihin mo sa akin, Lyra," bulong niya. Ang boses ay mapanganib na bumaba. "Yang dinadala mo, akin ba talaga yan?" Isang nakabibinging katahimikan. Ang tanong ay hindi lang sumugat sa puso ni Lyra. Dinurog nito ang kanyang kaluluwa. Ang anak na kanilang binuo, ang tanging dahilan ng kanilang pilit na pagsasama, ay ngayon ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, lahat ng luha na kanyang kinimkim ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na galit. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya umiyak. Dahan-dahan siyang tumingin kay Dante, diretso sa mga mata nito. Walang takot. Walang pagsusumamo. Tanging isang matatag na katapangan. "Tapos ka na?" tanong niya. Ang boses ay kalmado na nakakapanindigaw balahibo. Natigilan si Dante sa kanyang reaksyon. Inaasahan niyang iiyak si Lyra, magmamakaawa o magpapaliwanag. Hindi niya inaasahan ang katahimikang ito.
Tumayo si Lyra mula sa kama. Wala na akong kailangang ipaliwanag sa'yo, Dante. Kung yan ang tingin mo sa akin, kung yan ang tingin mo sa magiging anak mo, wala nang dapat pang pag-usapan. Naglakad siya patungo sa walk-in closet. Kinuha niya ang isang malaking maleta at inilapag ito sa sahig. Nagsimula siyang mag-impake. Hindi nagmamadali. Bawat damit na kanyang tinutupi ay tila isang seremonya ng paglaya. Ang bawat gamit na kanyang inilalagay sa loob ay isang paalam sa buhay na kanyang iiwan. Nakatayo lang si Dante sa may pintuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo? Umalis. Simpleng sagot ni Lyra. Hindi siya nililingon. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay kasama ang isang lalaking walang tiwala sa akin. Hindi ko palalakihin ang anak ko sa isang tahanang puno ng lason at pagdududa. At saan ka pupunta? May panunuyang tanong ni Dante. Sa kanya? Sa arkitekto mo? Isinara ni Lyra ang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila isang pinal na hatol. Hinarap niya si Dante sa huling pagkakataon. Ang pupuntahan ko ay wala sa iyong pakialam. Ang mahalaga, aalis ako dito. Aalis ako sa'yo. Hinila niya ang maleta, dumaan sa tabi ni Dante na parang hindi ito nakikita. Walang salita. Walang lingon. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa isang kinabukasang hindi niya tiyak. Ngunit isang kinabukasang malaya mula sa sakit na dulot ni Dante. Hindi siya pinigilan ni Dante. Hinayaan lang siya nitong maglakad palayo. Habang pababa si Lyra ng hagdan, narinig niya ang huling sigaw nito. Mga salitang puno ng ego at galit. Sige, umalis ka. Pumunta ka sa kanya. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Hindi na niya kailangan. Ang pinto ng gintong hawla ay sa wakas ay bumukas. At siya mismo ang lumabas. Nang makalabas siya ng bahay, nang makapasok sa kanyang kotse, doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Nagmaneho siya nang walang patutunguhan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga kaibigan. Ayaw niyang magpaliwanag. Ayaw niyang makarinig ng mga salitang, "Sinabi ko na sa'yo." Pumasok siya sa unang hotel na kanyang nakita. Isang simpleng, anonymous na lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Pagkapasok niya sa kwarto, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Doon, sa katahimikan ng isang estrangherong silid, tuluyan siyang bumagsak. Napaupo siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. "Anak," bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang." Ang mga pader ng silid sa hotel ay tila unti-unting lumiliit. Dinidiinan ang kaluluwa ni Lyra. 2 araw na siyang nagkukulong doon. Sinusubukang buuin ang mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Sa pagitan ng mga pag-iyak, tumatawag siya sa mga abogado, naghahanap ng apartment, at pinipilit na maging matatag para sa nilalang sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang katawan ay may sariling isip. Ang stress, ang pighati, ang kakulangan sa tulog, lahat ay naniningil. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama
at tinitingnan ang isang listahan ng mga posibleng tirahan. Isang matalim na kirot ang biglang pumilipit sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito. Ang paghinga ay biglang naging mababaw. Bilang isang obstetrician, alam niya ang ibig sabihin nito. Masyado pang maaga. 7 buwan pa lamang. Sinubukan niyang kumalma, sinasabi sa sarili na baka Braxton Hicks lang. Ngunit ang sakit ay bumalik. Mas matindi, mas regular, ang takot. Isang malamig at nakakaparalisang takot ay gumapang sa kanyang buong pagkatao, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Mag-isa, pinilit niyang tumayo, kinuha ang kanyang wallet at susi at dahan-dahang naglakad palabas ng hotel. Bawat hakbang ay isang pagsubok ng katatagan. Sa emergency room ng Silangan Medical Center, ang lugar na dati niyang tinatawag na pangalawang tahanan, naramdaman niya ang pagiging estranghero. Ang mga pamilyar na mukha ng mga nurse at doktor ay napuno ng pag-aalala at pagtataka nang makita siyang namimilipit sa sakit. Mag-isa. Dr. Ortiz, anong nangyari? Nasaan si Mr. Solana? Tanong ng isang residenteng doktor na dati niyang tinuruan. Hindi makasagot si Lira. Ang tanong ay isa na namang patalim sa kanyang puso. Umiling lang siya habang isa pang kontraksyon ang dumadagok sa kanyang katawan. Mabilis siyang isinugod sa delivery room. Ang mga ilaw sa kisam ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin. Isang malabong guhit ng puti habang itinutulak ang kanyang stretcher. Sa loob ng kwarto, ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang pangalan ang paulit-ulit na binubulong ng kanyang puso. Kahit ayaw aminin ng kanyang isip. Dante. Sa kabila ng lahat, isang bahagi niya pa rin ang umaasa na sa oras ng kanyang pangangailangan, darating ito. Ngunit walang Dante. Tanging ang mga boses ng mga nurse na nagsasabing, "Hinga, Dok, hinga!" Habang nasa gitna siya ng kaguluhan, isang nurse ang pumasok. "Dok, may bisita po kayo sa labas." Nagpipilit pumasok. Kael Sinag-Cruz daw po ang pangalan. Natigilan si Lira sa gitna ng sakit. Si Kael? Paano? Hindi niya matandaang tinawagan niya ito. Ang huling tinawagan niya ay ang kaibigan niyang nagrekomenda kay Kael para ipasabi na baka ma-delay ang bayad niya sa proyekto. Iyon siguro. Huwag ninyo siyang papasukin, utal niyang sabi, ngunit huli na ang lahat. Sumilip si Kael mula sa medyo bukas na pinto. Ang kanyang muka ay puno ng hindi maipintang pag-aalala. Nakita niya ang kalagayan ni Lira at sa isang iglap, nawala ang lahat ng awkwardness sa pagitan nila. Ang nakita ni Lira sa kanyang mga mata ay hindi awa, kundi purong malasakit. Hindi siya pumasok. Sa halip, kinausap niya ang nurse. "Ako na ang bahala sa lahat ng paperwork. Ano man ang kailangan niya, ako ang kakausapin ninyo." Pakisabi sa kanya, "Nandito lang ako sa labas. Hindi ako aalis." Ang mga salitang iyon na narinig ni Lyra ay nagbigay sa kanya ng isang hibla ng lakas. Isang taong nandyan para sa kanya, kahit hindi ang taong inaasahan niya. Ang panganganak ay mahirap at komplikado. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, isang mahinang-mahinang iyak ang narinig sa loob ng silid. Ipinanganak ni Lira ang isang maliit na sanggol na babae. Ngunit walang pagkakataon para sa isang masayang yakap. Mabilis na kinuha ng mga doktor ang sanggol. Premature
Mild respiratory distress. Narinig ni Lyra na sabi ng neonatologist. Ang kanyang anak ay inilagay sa isang incubator at mabilis na inilabas ng silid. Isang sulyap lang ang nakuha niya. Isang maliit, kulay rosas na nilalang na nakamanapan na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang pagod at sakit ay tuluyang gumupo kay Lyra. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang kadiliman ang sumakop sa kanya. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa kabilang panig ng lungsod, si Dante Solana ay paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang telepono, naghihintay sa resulta ng kanyang utos. Kumuha siya ng isang pribadong investigador para sundan si Lyra. Nang matanggap niya ang balita na isinugod ito sa ospital, isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanya. Galit, pag-aalala, at higit sa lahat, pagdududa. Habang nag-iisip siya kung pupunta ba, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula sa isang hindi rehistradong numero. Isang file, binuksan niya ito. Ito ay isang kopya ng initial findings sa sanggol, na tila galing sa loob mismo ng ospital. May mga salitang naka-highlight, low birth weight, respiratory issues, at isang linyang sinadyang isulat para magtanim ng lason. Exhibiting minor physical markers inconsistent with paternal familial history, further genetic testing recommended. Ang mensaheng iyon, nagawa-gawa at pinalaki ng nabayarang tauhan ni Bianca, ay ang pinal na kumpirmasyon para kay Dante. Ang kanyang pagdududa ay naging isang matigas na katotohanan sa kanyang isipan. Hindi kanya ang bata. Si Lyra ay nagsinungaling. Dumating si Dante sa ospital kinabukasan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang maskarang gawa sa yelo. Naabutan niya si Kael na natutulog sa isang upuan sa labas ng kwarto ni Lyra. Nagkatinginan sila. Isang maikling, tensyonadong sandali ng pagkilala at pagkamuhi. Walang nagsalita. Dumiretso si Dante sa loob. Gising na si Lyra, ngunit nanghihina para rin. Nang makita niya si Dante, isang maliit at hangal na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Dumating siya. Baka sakali. Dante, mahina niyang tawag. Nasaan ang bata? Malamig na tanong ni Dante, hindi man lang siya tiningnan. Nasa NIQ, sagot ni Lyra. Ang pag-asa ay unti-unting namamatay. Tumayo si Dante. Tingnan natin. Tinulungan ng isang nurse si Lyra na makaupo sa isang wheelchair. Magkasama silang pumunta sa Neonatal Intensive Care Unit. Sa likod ng isang salamin, nakita nila ang kanilang anak. Isang napakaliit na nilalang na napapalibutan ng mga tubo at wire. Natutulog sa loob ng isang incubator. Napakaganda niya. Napaka-inosente. Napaluha si Lyra habang tinititigan ang kanyang anak. Tumingin siya kay Dante, umaasang makita ang parehong pagkamangha, ang parehong pagmamahal ng isang ama. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang puno ng pagkasuklam. Tinitigan ni Dante ang sanggol na parang isang ebidensya ng isang krimen. Pagkatapos, tumingin siya kay Lyra, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng operating table. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin sa ospital, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Siguraduhin mong gagaling siya. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Dante,
Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Lyra. Mula sa araw na ito, ako, ikaw, at iyan, itinuro niya ang sanggol sa loob ng incubator. Wala na tayong anumang kinalaman sa isa't isa. Ang mga salita ni Dante ay naiwang nakalutang sa malamig na hangin ng ospital. Mas matalas pa kaysa sa scalpel. Pagkatapos niyang bitawan ang mga iyon, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon kahit isang beses. Naiwan si Lyra sa harap ng salamin. Nakatitig sa kanyang munting anak na patuloy na lumalaban habang ang sarili niyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay pinutol ng walang awa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong panaginip. Tinupad ni Dante ang kanyang sinabi. Binayaran niya ang lahat ng gastusin sa ospital sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ngunit kasabay ng bayad ay ang pagdating ng mga papeles ng diborsyo. Isang formal na dokumento na nagsasabing hindi niya kinikilala ang pagiging ama sa bata at isinusuko ang lahat ng karapatan at responsibilidad dito. Ang balita ay naging isang wildfire. Ang paghihiwalay ng perfect couple na sina Dante Solana at Dr. Lyra Ortiz ay naging headline sa bawat entertainment news. Ngunit hindi ito simpleng hiwalayan. Ang kampo ni Dante, sa pamamagitan ng mga sources na malapit sa aktor, ay nagpakalat ng isang kwento. Si Lyra ang nagtaksil at ang bata ay bunga ng kanyang kasalanan. Bigla, si Lyra ay naging kontrabida sa sarili niyang kwento. Siya ang masamang asawa, ang iresponsableng ina. Paglabas niya ng ospital, isang hukbo ng paparazzi ang sumalubong sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang mga tanong na ibinabato sa kanya ay mga batong pumupukol sa kanyang pagkatao. Doktora, totoo po bang may ibang lalaki? Sino po ang tunay na ama ng bata? Anong masasabi ninyo sa desisyon ni Mr. Solana? Yakap-yakap ang kanyang munting anak, na ngayon ay medyo malakas na para makauwi. Sinuong niya ang kaguluhan. Bawat sulyap, bawat bulungan, ay tila isang paghuhusga. Ang babaeng dating iginagalang na doktor ay ngayon ay isang iskandalosang personalidad sa mata ng publiko. Ang kanyang mundo ay gumuho hindi lang sa pribado, kundi sa harap ng buong bansa. Wala siyang matirahan. Ang apartment na tinitingnan niya ay biglang umatras nang malaman kung sino siya. Bawat pinto ay tila nagsasara. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang tao ang nanatiling nakatayo sa kanyang tabi. Si Kael. Mula nang iwan siya ni Dante sa ospital, hindi na umalis si Kael. Siya ang naging tagatakbo para sa mga gamot. Siya ang nagdadala ng pagkain. Siya ang tahimik na nakaupo sa labas ng NICU. Binabantayan ng sila habang pareho silang lumalaban. At ngayon, siya ang naging kalasag ni Lyra laban sa mundo. May alam akong isang lugar, sabi ni Kael sa kanya habang tinutulungan siyang isakay ang sanggol sa kotse. Pinalilibutan ng mga reporter. Isang apartment. Maliit lang, pero tahimik. Malayo dito. Ako na ang bahala. Dinala ni Kael si Lyra at ang kanyang anak na pinangalanan niyang Tala sa isang simpleng apartment building na pag-aari ng kanyang tiyahin. Ito ay malinis, ligtas, at higit sa lahat, pribado. Walang nakakakilala sa kanila doon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw,
Nakahinga si Lira ng maluwag. Inihiga niya si Tala sa isang hiniram na kuna. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak, ang bigat ng lahat ng nangyari ay bumagsak sa kanya. Napaupo siya sa sahig at humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, galit, at matinding pagod. Lumapit si Kael. Hindi nagsasalita. Umupo lang siya sa sahig, ilang pulgada ang layo mula sa kanya. Ibinibigay ang espasyong kailangan niya, ngunit ipinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, tiningnan niya si Kael. Ang mga mata ay namamaga. "Bakit mo ginagawa ito, Kael?" Tanong niya. Ang boses ay paos. "Hindi mo kailangang gawin ito. Gulo lang ang dala ko." Tumingin si Kael sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. "Dahil mula pa noong unang beses kitang makita sa bar na iyon, Lira, nakita ko ang isang babaeng nalulunod. At noong gabing iyon, kahit sa isang sandali lang, naramdaman kong pareho tayo." Huminga siya ng malalim. "Ang gabing iyon ay isang pagkakamali, alam ko. Pero ang pagkikita nating muli, hindi ko alam. Siguro tadhana. Ang alam ko lang, nang makita kitang muli, nakita ko ang isang babaeng matapang, isang babaeng may pangarap. At ayokong makita na sinisira ng mundo ang pangarap na iyon." Pinunasan ni Lira ang kanyang mga luha. "Pero ang reputasyon mo, ang pangalan mo, madadamay ka." "Wala akong pakialam sa sasabihin nila," matatag na sabi ni Kael. "Ang mahalaga sa akin ay ang nakikita ko. At ang nakikita ko ay isang mabuting tao na kailangan ng tulong." Sa mga sumunod na araw, si Kael ang naging kanyang anino. Siya ang namimili ng grocery. Siya ang nag-aasikaso kay Tala para makatulog si Lira kahit ilang oras lang. Siya ang nakikinig sa kanyang mga hinanakit nang hindi nanghuhusga. Hindi siya nagtangkang lumapit bilang isang manliligaw. Ang binigay niya ay isang bagay na mas kailangan ni Lira sa mga sandaling iyon. Isang tunay na kaibigan. Isang sandalan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tala, nag-uusap sila sa maliit na sala. "Alam mo, Kael," sabi ni Lira, habang tinitimpla ang gatas, "minsan gusto ko na lang sumuko." "Hindi ka susuko," sabi ni Kael. "Dahil nakikita ko sa'yo ang nakikita ko kay Tala. Pareho kayong fighter." Tumingin si Kael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Lira, hindi ko hinihiling na mahalin mo ako. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat. Ang hinihiling ko lang ay hayaan mo akong tulungan ka. Hayaan mo akong maging liwanag para sa'yo. Kahit isang maliit na sinag lang sa gitna ng dilim na ito." Ang sinseridad sa boses ni Kael ay tumagos sa puso ni Lira. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, naramdaman niyang may pag-asa. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Biglang nagring ang telepono ni Lira. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan siyang sagutin. Iniisip na baka isa na namang reporter. "Hello? Dr. Lira Ortiz?" Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. "Ako po si Ben, isang journalist. Pasensya na po sa pagtawag. Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo ngayon. Kung isa kang reporter, wala akong sasabihin," matigas na sabi ni Lira. "Sandali lang po, Doc," mabilis na sabi ng lalaki. "Tumatawag po ako hindi para manghusga. Tumatawag ako dahil may pakiramdam akong may mali sa kwentong ibinabato sa inyo ng media. Sa tingin ko,
Hindi ninyo kasalanan ang lahat. At baka matulungan ko kayo. Ang mga salita ng journalist na nagngangalang Ben ay nag-iwan ng marka sa isipan ni Lyra. Sa loob ng ilang linggo, siya ang naging kontrabida, ang makasalanan. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong hindi niya kilala na nagsasabing naniniwala sa kanya. Kahit nag-aalangan, pumayag siyang makipagkita, dala ang isang maliit na binhi ng pag-asa. Ang kanilang pagkikita ay ginanap sa isang tahimik na kapihan, malayo sa mata ng publiko. Si Ben ay isang binatang mukhang mas bata sa kanyang boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Dr. Ortiz, salamat sa pagpunta, sabi ni Ben. Diretsuhin ko na po kayo. Matagal ko nang sinusubaybayan ang karir ni Dante Solana. At may mga bagay sa kwento niya na hindi magkakatugma. Ang pagiging biglaang biktima niya ay tila masyadong perpekto, masyadong planado. Ikinuwento ni Lyra ang lahat, maliban sa gabing nagkakilala sila ni Kael. Ikinuwento niya ang pagiging malamig ni Dante, ang presensya ni Bianca, ang pagkontrol ni Imelda, at ang masakit na pagtatatwa sa kanilang anak. Habang nagsasalita siya, hindi awa ang nakita niya sa mga mata ni Ben, kundi isang lumalagong interes ng isang investigador. Kailangan ko ng ebidensya, Doc, sabi ni Ben. Anumang bagay na magpapatunay na hindi lang kayo ang may pagkakamali sa relasyong ito. Anumang bagay na magpapakita sa tunay na kulay nila. Ang pag-uusap na yon ang nagbigay ng bagong direksyon kay Lyra. Oo, nasaktan siya. Oo, nadurog siya. Ngunit hindi siya mananatiling biktima. Para sa kanyang sarili at higit sa lahat, para sa kanyang anak na si Tala, kailangan niyang bumangon. Ang unang hakbang sa kanyang pagbangon ay ang pagharap sa kanyang pangarap. Tinawagan niya si Kael. Kael, ituloy natin ang klinika. Sabi niya sa telepono, ang boses ay mas matatag na ngayon. Narinig niya ang ngiti sa boses ni Kael. Sabi ko na nga ba, hinihintay lang kita, Doc. Ang pagtutok sa pagtatayo ng klinika ang naging therapy ni Lyra. Bawat pagpili ng kulay, bawat pag-aproba sa disenyo, ay isang hakbang palayo sa madilim na nakaraan. Ang lugar na yon ay hindi na lang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng kanyang kalayaan at ng kanyang bagong simula. Pinangalanan niya itong Malaya Clinic, isang pangalan na sumasalamin sa lahat ng kanyang pinagdaanan at sa kung ano ang gusto niyang makamit. Habang abala si Lyra sa kanyang pagbangon, si Ben naman ay tahimik na gumagalaw sa anino. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para mag-imbestiga. Kinapanayam niya ang mga dating staff ni Dante, mga taong nakasaksi sa malapit na relasyon nito kay Bianca noon pa man. Nakakuha siya ng mga testimonya, ngunit wala pa ring matibay na ebidensya. Sa kabilang banda, ang buhay ni Dante ay nagsisimulang magpakita ng mga lamat. Ang simpatya ng publiko ay panandalian lamang. Ang iskandalo ng pagtatatwa sa sariling anak, kahit pa sinasabi niyang hindi sa kanya, ay nag-iwan ng masamang lasa sa marami. Ilang malalaking endorsement deals ang hindi na-renew. Ang kanyang perpektong imahe ay nagsisimulang magkaroon ng mga gasgas. Naging mas mainitin ang kanyang ulo, mas iritable sa set, na lalong nagpapahirap sa kanyang mga katrabaho. Isang gabi, habang binabasa ni Ben ang mga lumang artikulo tungkol kay Dante at Bianca, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang makeup artist na biglang tinanggal sa team ni Bianca
Ilang buwan na ang nakalipas. Ginamit niya ang kanyang husay para hanapin ito. Natagpuan niya ito sa isang maliit na salon. Takot at ayaw nang magsalita tungkol sa dati niyang mga amo. "Wala akong alam," sabi ng babae. "Basta pinatalsik na lang nila ako." Ngunit hindi sumuko si Ben. "Kung may alam ka, ito na ang pagkakataon para itama ang mali, para tulungan ang isang inang inaapi." Ang mga salita ni Ben, kasama ng sariling konsensya ng makeup artist, ay unti-unting lumambot sa kanyang puso. Sinabi nito kay Ben na si Bianca ay may isang partikular na nurse na madalas kausap sa telepono sa Silangan Medical Center. Isang nurse na malaki ang utang na loob dito. Iyon ang pirasong kailangan ni Ben. Samantala, dumating ang araw ng inaugurasyon ng Malaya Clinic. Ito ay isang simpleng seremonya. Walang media, walang artista. Tanging ang mga malalapit na kaibigan ni Lyra, ang kanyang mga magulang na sa wakas ay niyakap siya at humingi ng tawad sa kanilang paunang paghusga. At si Kael, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan si Lyra. Suot ang isang simpleng puting bestida. Tumayo si Lyra sa harap ng kanyang mga bisita. Yakap niya si Tala, na ngayon ay isang malusog at bibong sanggol. Ang Malaya Clinic ay hindi lang isang gusali, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito ay isang pangako. Isang pangako sa aking sarili na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw. At isang pangako sa aking anak, tiningnan niya si Tala, na gagawin ko ang lahat para bigyan ka ng isang buhay na malaya sa sakit at pagpapanggap. Sa isang sulok ng resepsyon, habang pinapanood ni Kael si Lyra, naramdaman niyang tuluyan ng nahulog ang kanyang loob. Hindi sa babaeng nasaktan na kanyang tinulungan, kundi sa babaeng matatag na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, isang phoenix na bumangon mula sa abo. Kinagabihan, pagkatapos ng selebrasyon, habang natutulog na si Tala, nag-uusap sina Lyra at Kael sa maliit na hardin ng klinika. "Salamat, Kael," sabi ni Lyra. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka." "Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, Lyra," sagot ni Kael. "Naging gabay lang ako." Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa ilalim ng sikat ng buwan, ang mga anino ng kahapon ay tila naglaho. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Lyra. Isang mensahe mula kay Ben. "Doc, may lead na ako. Isang nurse. Susubukan kong kausapin. Wish me luck." Sa kabilang banda, si Ben ay naghihintay sa labas ng ospital. Nang lumabas ang nurse na tinukoy sa kanya, nilapitan niya ito. Sa simula, mariin itong tumanggi. Ngunit ipinakita ni Ben ang isang litrato ni Lyra na yakap si Tala noong araw ng binyag. "May konsensya ka pa ba?" tanong ni Ben. "Habang buhay kang binabagabag niyan. Si Bianca, makakalimutan ka rin niya. Pero ang kasalanang ito, habang buhay mong dadalhin." Ang mga salitang iyon, kasama ng imahe ng inosenteng sanggol, ay tumama sa nurse. Umiyak ito. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Wala akong kopya ng mga dokumento," sabi ng nurse habang nanginginig. "Pero meron akong itinagong kopya ng pag-uusap namin ni Bianca sa telepono noong araw na yon." Pinindot niya ang play. Isang boses ang umaling-awngaw mula sa speaker. Ang boses ni Bianca, malinaw at walang duda, na nag-uutos kung anong mga salita
ang idadagdag sa medical report para sirain ang tiwala ni Dante. Ang recording ay parang isang bombang walang tunog. Ipinadala ito ni Ben kay Lyra. At habang pinakikinggan niya ito sa katahimikan ng kanyang klinika, ang bawat salita ni Bianca ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Malinaw, kalkulado, punong-puno ng kamandag. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghuhusga, ang pinakamasakit na desisyon ni Dante, lahat ay nag-ugat sa isang kasinungalingang binuo ng babaeng ito. "Ito na yon, Doc," sabi ni Ben sa telepono. "Ang baril na umuusok. Isang pindot ko lang. Sasabog ang lahat ng ito." Huminga ng malalim si Lyra. "Gawin mo na." Kinabukasan, isang online investigative journal ang naglabas ng isang artikulong may pamagat na "Ang hindi sinasabing kwento sa likod ng hiwalayang Solana. Isang biktima, isang konspirasya." Ang artikulo ay detalyado. Inilahad nito ang panig ni Lyra, ang mga testimonya ng mga dating staff, ang pattern ng pagkontrol ni Dante at Imelda. At sa dulo ng artikulo, naka-embed ang isang audio player, ang recording ng pag-uusap ni Bianca at ng nurse. Ang pagsabog ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang artikulo ay naging viral. Nag-trending sa social media ang hashtag na #JusticeForLyra. Ang publiko, na dating mabilis humatol kay Lyra, ay ngayon ay mabilis ding bumaliktad. Ang simpatya ay naging galit. Ang paghanga kay Dante at Bianca ay naging pagkasuklam. Sa set ng kanyang bagong pelikula, nakaupo si Bianca sa kanyang dressing room, nagbabasa ng script. Nang biglang pumasok ang kanyang manager, ang muka ay putlang-putla. "Bianca, may problema. Malaking problema." Ipinakita nito sa kanya ang artikulo. Habang binabasa ni Bianca ang transcript ng kanyang sariling mga salita, ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala at nang makita niya ang audio player, alam niyang tapos na ang laro. Bago pa man siya makapag-react, isang tawag ang pumasok mula sa producer ng pelikula. Tinanggal na siya sa proyekto. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe mula sa mga brand na kanyang ine-endorso. Lahat ay tinatapos ang kanilang kontrata. Ang kastilyong buhangin na kanyang itinayo gamit ang kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Nasa gitna ng isang photoshoot si Dante para sa isang mamahaling relo nang mapansin niyang nagkakagulo ang mga staff sa paligid. Nagbubulungan sila. Sumusulyap sa kanya. Ang kanyang publicist ay palapit sa kanya. Ang muka ay puno ng panic. "Dante, we need to go. Now." "What's going on?" Iritableng tanong ni Dante. Hindi na kailangang sumagot ng publicist. Ipinakita ng photographer ang screen ng telepono nito. Nakita ni Dante ang headline. Nakita niya ang kanyang pangalan at nakita niya ang pangalan ni Bianca. Pinakinggan niya ang recording doon mismo, sa gitna ng nagkakagulong set. Lagyan mo ng note, inconsistent with paternal familial history, para mag-isip siya. Para iwan niya ang babaeng yon. Ang boses ni Bianca ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Ngunit ang masakit, hindi lang ang boses ni Bianca ang kanyang narinig. Narinig niya ang sarili niyang mga salita noong gabing iyon sa ospital. "Wala na tayong anumang kinalaman sa isa't isa." Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo.
Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinaglaruan siya. Ginamit siya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, siya mismo ang nagpadala. Ang kanyang ego, ang kanyang selos, ang kanyang pagiging arogante. Ito ang mga sandatang ginamit ni Bianca laban sa kanya at laban sa kanyang sariling pamilya. Ang anak niya, si Tala, ang inosenteng sanggol na kanyang itinakwil dahil sa isang kasinungalingan. Isang mabangis na galit ang pumuno sa kanyang sistema. Isang galit na hindi niya naramdaman kailanman. Sinuntok niya ang pinakamalapit na pader. Hindi ininda ang sakit, nagwala siya. Naghagis ng mga gamit. Ang mga tao sa paligid ay napaatras sa takot. Ang perpektong Dante Solana ay naglaho. Ang natira ay isang sirang-sirang lalaki na hinarap ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Tahimik lang si Lyra sa kanyang klinika. Pinagmamasdan ang pagbuhos ng mga mensahe ng suporta sa kanyang telepono. Hindi siya masaya. Hindi siya nagdiriwang. Ang nararamdaman niya ay isang malungkot na paglaya. Tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Niyakap niya si Tala na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Okay na, anak. Okay na ang lahat. Kinahapunan, habang paalis na siya ng klinika, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba mula dito si Dante. Ang dating makisig at aroganteng anyo ay wala na. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Isang imahe ng isang taong tuluyang nawasak. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Huminto siya ilang talampakan mula kay Lyra. Lyra! Nagsimula siya. Ang boses ay basag. Hindi umimik si Lyra. Hinintay lang niya. Biglang lumuhod si Dante sa semento, sa harap niya, sa harap ng ilang tao sa kalye. Isang eksenang hindi kailanman maiisip ng kanyang mga tagahanga. Ang dakilang Dante Solana, nakaluhod at umiiyak. Patawarin mo ako, Lyra, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Naging tanga ako. Naniwala ako sa kasinungalingan. Lyra, please, patawarin mo ako. Tiningnan niya ang natutulog na si Tala sa mga braso ni Lyra. Ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay totoo at napakasakit tingnan. Ang anak ko. Ang anak natin. Iniwan ko siya. Iniwan ko kayo. Patawarin mo ako, Lyra. Please, bumalik ka na sa akin. Itatama ko ang lahat. Hayaan mo akong maging ama sa kanya. Please. Ang pagmamakaawa niya ay desperado. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Ilang buwan na ang nakalipas, ito ang eksenang pinapangarap ni Lyra. Ang makita siyang nagsisisi. Ang marinig siyang humihingi ng tawad. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya roon, habang pinagmamasdan ang lalaking minsang naging mundo niya, na ngayon ay durog sa kanyang harapan, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malalim na awa at isang tahimik na pagtanggap. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para maging magka-level sila. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Tumayo ka, Dante, mahinahon niyang sabi. Dahan-dahang tumayo si Dante, ang muka ay puno ng nag-aalab na pag-asa. Pinapatawad kita, sabi ni Lyra. At ang mga salitang iyon
ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ni Dante. Pinapatawad kita sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pinapatawad kita sa hindi mo pagtitiwala. Pinapatawad kita para sa sarili kong kapayapaan. Ngumiti si Dante sa gitna ng kanyang mga luha. Talaga? Lyra, salamat. So, tayo na. Umiling si Lyra, isang malungkot ngunit matatag na pag-iling. Ang kapatawaran, Dante, ay kaya kong ibigay. Pero ang tiwala, ang pagmamahal, nawala na yon. Sinira mo, dinurog mo, at hindi na maibabalik pa. Ang pag-asa sa mukha ni Dante ay naglaho, napalitan ng isang masakit na pagkaunawa. Maaari mong maging ama kay Tala, pagpapatuloy ni Lyra. Karapatan niya yon, at hindi ko yon ipagkakait sa kanya. Pero ako, tayo? Matagal nang tapos, Dante. Ang kapayapaan na natagpuan ko ngayon, ang kapayapaan namin ng anak ko, hindi ko na ipagpapalit yon sa kahit ano. Huminga siya ng malalim. Umuwi ka na, Dante. Ayusin mo ang sarili mo. Tinalikuran na siya ni Lyra. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang pinal na pagpapatunay ng kanyang kalayaan. Naglakad siya patungo sa isang sasakyang naghihintay sa di kalayuan. Sa loob nito, nakaupo si Kael, hindi nakikialam, ngunit nagbibigay ng isang tahimik na suporta. Naiwang nakatayo si Dante sa gitna ng kalsada, mag-isa, habang pinapanood ang paglayo ng pamilyang minsan ay naging kanya, isang pamilyang siya mismo ang sumira. Ang katotohanan ay sumampal nga sa lahat, ngunit ang pinakamasakit na sampal ay para sa kanya, isang sampal na mananatili habang buhay. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang huling beses na makita ni Lyra si Dante na nakaluhod sa semento. Isang taon na puno ng mga unang hakbang, unang salita, at unang tawa. Isang taon ng paghilom, pagbangon, at pagbuo ng isang bagong mundo. Ang hardin sa likod ng bago nilang bahay, isang bahay na simpleng ngunit puno ng init, na idinisenyo mismo ni Kael, ay puno ng mga lobo at maliliit na banderitas. Ang amoy ng bagong gupit na damo ay humahalo sa matamis na amoy ng birthday cake. Ito ang unang kaarawan ni Tala. Hindi ito isang grandeng selebrasyon. Naroon lang ang mga magulang ni Lyra, na ngayon ay hindi mapaghiwalay sa kanilang apo. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan na nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng unos. At naroon si Kael, suot ang isang simpleng polo shirt. Karga-karga si Tala habang tinuturo nito ang mga makukulay na lobo. Happy birthday, aming munting bituin, bulong ni Lyra sa kanyang anak habang inilalapit ni Kael ang cake na may isang kumikinang na kandila. Sama-sama nilang hinipan ang kandila. Habang pumapalakpak ang lahat, ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata. Wala siyang hiningi. Sa halip, nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya para sa kapayapaang ito. Isang kapayapaan na minsang inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman. Nang magsimulang mag-uwian ang mga bisita, naiwan silang tatlo sa hardin. Si Tala, na pagod na sa kasiyahan, ay nakatulog sa mga braso ni Lyra. Umupo sila ni Kael sa isang duyan. Magkatabi. Habang pinagmamasdan ang papalubog na araw, masaya siya, sabi ni Kael. Ang tingin ay nakatuon kay Tala. Masaya tayo, pagtatama ni Lyra. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Kael, ang lalaking naging kanyang kanlungan sa gitna ng bagyo. Salamat, Kael, para sa lahat.
Umiling si Kael at inabot ang kanyang kamay. Huwag kang magpasalamat sa akin, Lira. Ang lakas na yan, sa'yo nang galing. Naging ilaw ka para sa sarili mo. Ako lang ang nag-abot ng posporo. Tinitigan ni Lira ang kanilang magkahawak na mga kamay. Tama siya. Ang lakas ay nasa loob niya pala palagi. Natabunan lang ito ng takot, ng obligasyon, at ng pag-aakalang ang pag-ibig ay kailangang maging isang sakripisyo. Ikaw ang sinag ko, Kael, sabi niya. Tinutukoy ang pangalan nito. Ikaw ang nagbigay liwanag sa daan ko noong akala ko ay wala ng bukas. Ngumiti si Kael at marahang hinalikan ang kanyang noo. At ikaw, Lira, ikaw ang aking malaya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang takot, ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng bahay, bukas ang telebisyon na naiwan ng isa sa mga bisita. Isang entertainment news segment ang ipinapalabas. Sa isang iglap, lumitaw sa screen ang isang pamilyar na mukha. Si Dante. Ngunit malayo na ito sa Dante na kilala ng lahat. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang kanyang ngiti ay pilit. Ibinalita na tinanggal na naman siya sa isang bagong proyekto dahil sa kanyang unprofessional behavior. Ang dating hari ng takilya ay ngayon ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Isang paulit-ulit na kwento ng pagbagsak sa mga tabloid. Hindi naramdaman ni Lira ang galit. Hindi rin saya. Ang naramdaman niya ay isang bakas ng awa. Isang malungkot na panghihinayang para sa isang taong nagkaroon ng lahat, ngunit piniling itapon ito dahil sa sariling kahinaan. Kinuha niya ang remote control at pinatay ang telebisyon. Ang ingay ng nakaraan ay wala ng lugar sa kanyang mapayapang tahanan. Bumaling siya kay Kael at sa kanilang natutulog na anghel. Ang Malaya Clinic ay isa ng matagumpay na institusyon. Isang ligtas na lugar para sa maraming kababaihan. Si Dante ay regular na dumadalaw kay Tala. Isang kasunduang kanilang pinagkasunduan para sa kapakanan ng bata. Ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay laging formal at may distansya. Ang pag-ibig ay matagal nang namatay. Ang natira na lang ay isang shared responsibility. Tumayo sila. Pumasok sila sa loob ng bahay, magkahawak kamay. Si Tala ay nasa pagitan ng kanilang mga yakap. Ang sinag ng dapit hapon ay pumasok sa bintana, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang tatlo. Habang inihiga niya si Tala sa kuna nito, napagtanto ni Lira ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito nasa karangyaan ng isang mansyon o sa kislap ng kasikatan. Ito ay nasa katahimikan ng isang tahanan. Ito ay nasa init ng isang yakap na totoo. Ito ay nasa paggising sa bawat umaga na alam mong malaya ka. Malayang maging ikaw. Malayang magmahal at malayang mahalin ng buo at walang paghuhusga. Siya, si Dr. Lira Malaya Ortiz. At sa wakas, tunay na siyang malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lira. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang hawla na kumukulong, kundi isang hardin na nagbibigay laya para ikaw ay lumago. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay para sa sarili nating kapayapaan, ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan nating bumalik sa sakit. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan, hindi sa pagbabalik sa nakaraan,
kundi sa matapang na pagbuo ng isang bagong kinabukasan na puno ng pag-asa at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Lyra, Dante, at Kael. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Ngayon kami naman po ang magtatanong sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba ang inyong mga suhestyon. Gusto nyo ba ng isang kwento ng historical romance? Isang modern-day fairy tale? O isang kwentong puno ng misteryo at suspense? Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Pingu Kadi, Sweet Kilig PH.